Hello. Hello po. Good morning. Good morning, PPJ. Good morning. Ang sarap makabalik. Ang sarap makabalik sa program mo. Hindi na sa radio station. Nag-usap na tayo noon. Opo, before, I think last year. Okay. Talaga? Opo. That's good to know. Nasa radyo pa ako noon. Si James pa yung kausap ko dati. Ano na? Si James po, yung dati mong siya po yung nagsasalang dati nung sa mga caller. James? Wala man. Si James. Oo. Ako po, siya po yung dati yung kausap ko. May yung tech dati doon. Wala na ako doon eh. Nakakamiss nga eh, nakakamiss. Ay, ako hindi ko na namimiss. Okay na. Anong pangalan mo, pare ko? GM po. Yun pa rin yung dating ginamit ko. GEM or JEM? JM. Ano po? J tsaka M lang po. JM. Kala ko GEM. Opo. JM. Opo. Si JM. Ilan taon na si JM? 31. Asan ka ngayon? Nasa Nagoya, Japan. Japan. Kakagaling lang naman dyan. Kakagaling. Opo, PPJ, nakita ko yung post mo nasa Kamakura ka. Nandun kami nung nakaraan Kamakura nung kasama ko yung jowa ko. Hindi ko nang alam kung saan kami nagpupunta. Sumama lang ako sa mga bata kung saan sila gusto magpunta. Hindi nga, PPJ, alam mo yung nakita ko yung picture mo nasa Kamakura ka. As in, parang bumalik yung mga, sa amin millennials kami eh, yung slam dunk na Doon talaga yung pinaka parang tourist spot ng mga slam dunk. Talaga ba? Mga fanatic dati. Opo. Hindi ko alam yan. Sorry. Hindi. Talaga. Come on. Yeah. Pero ang dami po nagpa-picture doon dati yung yung parang Kamakura Station tapos may parang traffic hindi. Anong tawag doon? Parang rail station doon. Oo nga, alam ko. Pero hindi, yung, diba, hindi slam dunk yung dahilan kami naan doon. Ay, yung K-drama. Si Cara doon. Yung K-drama. Ay, meron po ba? Oo, yun yung dahilan. Ano nga ba yun? Can This Love Be Translated? Hindi ko napanood. Pero yung ko lang pinunta ko doon, parang sa slam dunk lang. Yun ang dahilan kung ba't kami nagpunta rin yung Can This Love Be Translated. Doon rin yun, sa train na yun. I see. Ay, hindi ako aware na slam dunk yun. Talaga doon pala yun. Opo, doon po. Kamakura. Doon po yun. Okay. Nakita ko yun sa post niyo po yung sa Facebook. Nag-post ka nung nakarang araw. Ang ganda naman kasi nung picturean nun, yung train, di ba? Oo, pag dumaan po yung train, tapos makikita mo yung sa likod na view nun, yung dagat. Kayang-kaya ng Pilipinas yan. Hindi natin ginagawa yan eh. Dami-dami ditong pwedeng... Alam mo, ang ibang bansa, ang buong katotohanan, magaling lang sila mag-market talaga. Pumunta ka nga ng Vietnam, yung gilid ng train, coffee shops. Wala ka na makikita. Maganda pa yung PNR natin. PPJ, hindi na ako magko-comment pag about sa government natin kasi ako talagang naapektuhan ako dyan. Pero sabagay, okay lang. Hindi na tayo magko-comment dyan. No comment na tayo po. Hindi pa nga nahanap yung maleta eh. Ay Marami nakatanggap eh. Kaya silent na lang. Yan natin sila. Makakarma din yung mga put. Ay, sorry. Bawal magmura. Anyway. Bawal magmura. Bakit tayo magkausap ngayon, JM? Sa akin, gusto ko lang magbigay ng parang Happy Father's Day pala sa'yo, PPJ. Thank you very much. Tatay ka na rin ba? Opo, thank you po. Huwag mong batiin sarili mo. Ito naman masyado kang hayaan mo ka bumati sa'yo. Hindi po, kasi nung last time na tumawag ako sa'yo, yung problema ko is about yung sa anak ko. At saka nabigyan mo ng solusyon. So parang may kasamang update na din. Teka lang muna, gaano ka nakatagal dyan sa Japan? Siguro mga 14, 15 years. Tawag nito, ano mo na ba na-download mo na yung pinapadownload ko na app? PPJ, ikaw pa. Number 1 ka sa akin. Anong app? Padala Story. Na-download mo na? Na-download ko na. Okay.
Ano pangalan ng app? Araw-araw. Padala story. Anong slogan? Ang diary. Ang diary ng pinaghirapan mo. Ang galing ng pusang gala talaga. Alam na alam. Number 1 fan to, PPJ. Well, anyways. Hindi lang papahalata. Thank you po. Mm. Yun po, ang sa akin lang, gusto ko lang magbigay ng update. Thank you pala, PPJ, nung tumawag ako sa'yo. Kasi sinunod ko yung payo mo and talagang nag-workout naman talaga yung binigay mong payo mo sa akin. Mm-hmm. Yung tinawag ko ngayon is like gusto ko lang magbigay ng parang pagpupugay sa lahat ng mga ama, yung mga tatay natin. Siguro nung time na yun, nung tuwag ako sa'yo, hindi ko lang siya na kwento kasi siguro masyadong fresh pa kasi nung time na yun. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro simulan ko na lang way back 2015. Okay. Yung time na nagkagulo kami ng pamilya ko. And then, yung father ko, siya yung leader ng family namin. Mm-hmm. And nung time na yun, siguro, bilang teenager, hindi naman siguro ako teenager nung time na yun, parang nasa 21 na ako nun. Siyempre, yung mga kabataan before, yung sa akin siguro, sa sarili kong perspective na kaya ko na, may sarili akong sweldo, sarili akong sahod, kaya ko na yung sarili ko, magbubukod na ako. And then, hindi ko sinunod yung rules. Bakit ka bubukod? Anong dahilan? Ganun po, yung time po na yun kasi, lahat ng mga kapatid ko, magkakasama kami. Kasi dito sa Japan po kasi, yung isang pamilya, magkakasama kami sa isang apartment. Mm-hmm. Yung parang halos lahat kayo nandyan na pala. Opo. Nung time na po yun, lahat kami nasa isang bahay na. And then, isa-isa sa amin, nagbubukod na kasi yung patakaran sa bahay namin is, pag nagpakasal ka, okay, pwede ka na magbukod, ganun. Dapat naman. Sa akin, bilang isang lalaki, nung time na yun, nasa 2021 na ako nun eh. Sabi ko, nagpaalam ako sa tatay ko kasi yung pangalawang ate ko, sabi ko, yung ate ko kasi nagbukod na siya, pero hindi pa siya nag-asawa. Tapos napaisip din ako sa sarili ko nun, nung time na yun. Lalaki ako. Ako yung leader of the family, leader of the band. Nung parang yung mga ganong kanta dati. Naisip ko, baka pwede na akong magbukod. Tapos nung sinabi ko sa tatay ko, sabi niya, hindi pa. Ayusin mo na buhay mo, ganito. Nasa rules natin yan. Pag mag-aasawa ka, pwede ka na magbukod kung kaya mo na sarili mo. O bakit si ate? Ganon, nakapagbukod na siya. Yung ate ko, dalawa kami yung black sheep sa family namin. Hindi naman sinunod ng ate ko. O baga sa akin, parang binibreak ko yung rules ng tatay ko nung time na yun. Then, ang mali ko lang nung time na yun is dumaan ako sa maling pamamaraan, kumbaga. Ano yung pamamaraan na mali? Parang gumamit ako ng ibang tao na nakipaglibin ako sa ibang tao. Tapos, yun na yun. Parang ganun na yung naging story. Yun yung story nung naging nanay ng anak ko na Wait. Mm-hmm. Are you trying to tell me that you picked a random girl? Parang ang nangyari kasi nung time na yun, PPJ, reto siya nung pinsan ko. Tapos, pero gusto mo pa rin yung girl. Opo. Wag mo ikwento na para bang random girl lang, parang nakasalubong mo lang sa may 7-Eleven tapos nilipin mo na. Hindi. Ganon yung dating eh.
Di Hindi. ba? Parang connection pa rin siya yung dating story. Tapos ganun yung nangyari na parang siya yung naging getaway ko na mag-live-in kami nung time na yon. Tapos parang para makapagbukod ako. Which is, nangyari naman. Nangyari naman yung time na yon. Pero, hindi ko masasabi kung wrong choice ba siya kasi nagkaanak kami. Pero, ganun yung nangyari. Gano'ng katagal na kayo magjowa nung nag-live-in kayo? Mabilis lang po. Parang 2 months, I think. And then, Pero may relasyon pa rin nagsama kayo, ulit. period. Opo, Okay. nagka-relasyon kami. Opo. And then, after nun, nung nagsama kami, trinay ko na explain sa magulang ko nung umalis ako, nag-away kami ng parents ko. That was the first time na parang nakapagsalita ako ng masama sa magulang ko. And then, Ano sinabi mo sa kanila? like, parang ang yabang ko nung time na yun eh. Kasi syempre lalaki ka. Tapos, parang nung time kasi yun, feeling ko sa sarili ko na parang kaya ko na lahat kasi nagtatrabaho na ako, may sarili akong income, may sarili Anong akong work pera. mo nun? Nasa factory ako nung time na po yun. Anong work And mo ngayon? then, cook. Anong Japanese food? Chinese po. Okay. Then, nung time na yun, nasa car factory pa ako na industry. Then, Okay. parang, syempre, kuha ko na yung trabaho dati sa dito. Kasi matagal na din ako nung time na yun. Then, parang ang yabang ko nung time na yun. Sabi ko, kaya ko sarili ko, kaya ko magbukod, kaya ko ganito, kaya ko buhay lahat. Kaya ko sarili ko, kaya magbuhay ng pamilya. And, which is na hindi nagustuhan ng parents ko kasi nung time na yon lahat kami magkakapatid nag-aambag kami para sa pamilya. And then parang sa parents ko, sa kanila kasi yung binibigay naming pera sa parents namin nung time na yun, syempre bata pa, hindi pa matured yung isip ko siguro nung time na yun. Yun pala, nilalaan nila for the future. Hindi para sa kanila, Okay. para sa amin na i-invest nila pag uwi ng Pilipinas, ganun, na may retirement sila, may investment para sa amin, magkakapatid, which is hindi ko na-realize nung time na yun. Then, nung umalis na ako, yun, parang nagkagulo, ganun, nag-away-away, and then, hindi ko na kailangan ikwento siguro. Masyadong mahaba. So, 8 years na nangyari. Kwento mo para mahaba. Kahit hanggang alas 3 tayo dito. Okay lang yan. Nang hapon. Inantok ko na PPJ. Nakikita ko yung live mo kanina. Inantok ko na. Hindi totoo yan. Magawa ka ng kwento. Tapos, and then, yun nga po, yung, although nung time na yun, nung sa 8 years na nagsama kami nung nanay ng anak ko, I tried na maging okay lahat. And alam mo PPJ, sa lahat-lahat ng pinagsisihan ko is the time. Importante pala talaga sa story ng isang pamilya yung family time. Hindi bakit sa 8 taon na nagsama kayo nung nanay ng anak mo, did you cut your communication with from your family? Actually, yung father ko tsaka yung mother ko, actually sinabi naman nung father ko nung nagka-reconciliation kami na pinutol niya talaga. Sinabihan niya yung mother ko na wag mo nang kausapin muna yung anak mo, na hayaan mo siya sa gusto niya, and then antayin mo na yung ma-realize niya yung mga kamalian niya. Lahat sinabi nung papa ko before siya nung nagka-reconcile kami. Pero nung the whole 8 years, parang 3 times na bumalik ako sa kanila. And then bumalik means dumalaw. Hindi po. Nung time na kasi yun, parang yung naging
magulo yung pagsasama namin eh. And then, Bakit? Ba't naging pabalik, magulo ang pagkasama niyo? hindi siya tanggap ng pamilya ko nung time na yun. Kasi Bakit di siya tanggap ng pamilya mo? eh, naging mali yung first impression sa kanya kasi Bakit? Ano yung impression sa ina- kanya? nung time na nagkaharap kami nung parents ko tsaka yung partner ko, wala pa kaming anak nung time na yun. Okay. It was a family conversation. Then sinama ko siya. Ang sabi ko sa kanya, huwag ka lang sumagot. Kasi usapang pamilya, parang andyan ka lang yung presence mo pero huwag ka lang sumagot. Then, that time, sumagot kasi siya eh. Bakit? Ano ba't siya sumagot? Ano bang topic? No, baka naman yung topic it concerns her. Wala, ang concern is about sa akin lang eh. Nung time na yun kasi na bakit ako nagbukod, bakit ako nakipag-live-in, ganyan-ganyan. Tapos ina-explain ko sa parents ko. And then, Siyempre, ano siya doon? Kumbaga alienated siya doon kasi siya yung kasama nung bumukod ka eh. So, posible hindi siya damay doon. opo, ako po kasi yung parang main character nung time na yun eh. Ako yung top talaga nung time na yun eh. Pero ang sabi ko sa kanya, okay lang na sumama ka, makinig ka, ganun. Tapos sumagot kasi siya nung time na yun. Then, that was Ano the bang first sagot na niya? bad Pabalang? Pabalang eh. Ang sabi niya, ganun ba talaga kayo na magulang na parang itatakwil yung anak niyo, sarili niyong anak eh. Parang may good point naman siya pero yung, syempre, parents is parents. Kung ano yung sa magulang talaga. Ganun talaga eh. May rules eh. Sa isang pamilya talaga may rules talaga eh. So, doon nagkaroon ng bad impression. Tapos, wala naman akong ano doon kasi syempre, yung respeto ko andun pa rin sa parents ko nung time na yun. Tapos, parang pinanindigan ko na lang yung sarili ko nung time na yun. So, sabi ko, kaya ko. Wala akong nagawa nung time na yun. Then, the whole 8 years, pabalik-balik ako doon sa parents ko. Parang 3 times ako bumalik sa kanila. And then, palagi kong nasisira yung tiwala nila sa akin. Then, eto na. Fast forward 2023. Yun na yung time na nagbago lahat. The past 8 years na nangyari, nagbago lahat. Then, nag-reconcile na yan sa parents ko. Yung parents ko, yung father ko tsaka mother ko, nag-retire sila dito. Yun, parang unti-unti, lumalapit ako sa kanila. Sabi ko na dito na ako, babalik na ako sa inyo, ganyan. Na Hiwalay na kayo ng wala jowa na. mo noon. That was the time na hiwalay na kami kasi Ba't kayo naghiwalay? she cheated. Ng 2 years. Ng lalaki. Opo, 2 years. 2 years na pinalis niya. Saan siya may nakilala? Doon lang po. Pinoy? Din sa Pilipino lang din po. May asawa din yung babae. Okay. Mm. May asawa din yung? Yung lalaki, yung naging karelasyon niya. Okay. And then, yun, wala naman akong problema doon kasi mas inisip ko yung anak ko kaysa doon sa naging kasalanan niya. Kasi, syempre, mahal ko yung anak ko. Yun lang naman yung important sa akin, yung anak ko. Tapos, yun, parang sinabi ko sa parents ko, in-explain ko sa kanila. And then, palagi kong nare-remember na ko yung father ko na all those times na yung mga pagkakamali ko. Dahil sinasabi, huwag mo pabayaan yung anak mo. Kung anak mo talaga yan, kasi may pagdududa ka, kasi nagloko yung partner mo, pa-DNA mo, ganyan. Sabi niya sa akin na, although na-meet naman nila yung bata, yung 3 years old pa lang anak ko, na-meet nila. So all throughout the 8 years, hindi na kumbaga,
hindi na naging okay yung family mo tsaka yung jowa mo? Hindi talaga naayos, PPJ. All those 8 So, years, walang hindi nag-effort yung jowa reconciliation. mo? Although I try, always kong Hindi, tinatry hindi na ikaw, siya. ayaw niya. So, hindi Siya siya talaga yung nag-effort? nag-decline. Hindi niya Ah. tinry. Ako yung laging nagsasabi sa parents ko, nagme-message ako, pupunta kami dyan, ganyan. Sabi ng parents ko na, hindi ikaw dapat yung magsabi sa amin. Dapat yung partner mo mag-sorry. Kahit sorry lang, isang pasensya po sa nasabi ko yung dati. Walang nangyaring ganun eh. So, doon ako nahirapan kasi ako yung nasa gitna nung time na yun. Pero, pinipilit ko pa rin sa parents ko nung time na yun. Kahit ayaw naman sa partner ko. So, nung time na yun na fast forward ko nung 2023 tsaka 2024, that's parang Fast forward, 2024 pa rin? Charot. Sige lang. 2023, 2024. Okay lang, ito naman. 2023. Okay. 2023, nagka-reconcile kami ng parents ko. Tapos, nakabukod na kasi ako noon nung time na yun Mga co-parenting, dalaw na lang sa anak ko. And then, nag-update na lang yung papa ko kasi nag-retired na siya nung time na yun. Nasa Pinas na Bakit siya. nga pala buong pamilya kayo napunta sa Japan? Ano meron? Yung mother ko po is may dugong yung tatay ng mother ko is Japanese. Okay. So may roots kayo dyan. Opo. Okay. So, nung time na yun, nag-update na lang kay Papa, ganun, nasa Pinas siya. And then, 2023, that was, I think, November, 8 years na ako hindi nakauwi ng Pinas. Umuwi ako kasi andun si Papa, yung parents ko. Pag uwi ko doon parang pinuruso ko na mag-reconcile kami. Then, doon nag-usap kami. Sabi ko, gusto ko mag-sorry sa lahat ng mga maling decisions ko, ganun. Kasi, siya yung parang number one na sa lahat-lahat sa pamilya namin. Siya kasi yung pinaka head leader of the band, kumbaga. Although strict kasi siya kasi siguro sa dati niyang trabaho bilang pulis, napaka yung kumbaga martial law lagi dati yung sa amin nung mga bata kami, martial law is martial law, parang kumbaga may rules sa bahay. And nung time na sinuway mo yung batas sa bahay, like kumbaga hindi naman siya although nakita mo sa mata niya na parang insulto sa kanya kasi syempre bilang isang alagad ng batas, kumbaga ganun. Pero bilang isang anak, kumbaga parang kumbaga sa kanya inisip niya yung time na yun, malaki na yung anak ko, kaya niya yung sarili niya. Pero yung last na sinabi niya is, once na lumabas ka sa pintuan na yan, huwag ka nang babalik. Kayanin mo lahat ng pagsubok sa buhay mo, pero huwag kang hihingi ng tulong sa akin, sa amin ng mama mo. Which is, kinaya ko naman, pero yun nga lang, medyo talagang shaky yung nangyari. Pero pinanindigan ko kasi yun yung sa pamilya namin. And 2023 to 2024, yun, nasa Pinas siya, nagpapadala ako sa kanila, sa parents ko, nagsusustento ako dun. Then, it was the time na 2024, October 5. Yun yung time na parang 2 days before nung time na yun. 2 days before October 5. Hindi pala. A day before October 5, October 4.
nagkausap pa kami. That was tanghali. Sabi ko sa kanya, may pinapasikaso ko sa kanya papers noong time na yun. Then, sarap pa ng pag-uusap namin. Then, before pa nung araw na yung PPJ, siguro, ewan ko lang sa ibang tao, siguro, meron talagang, yung sa mga ibang tao na yung loved ones nila na pag, halimbawa, time na talaga nung loved ones nila, may sign. Ewan ko lang kung naniniwala yung ibang tao. Pero for me, sinasabi kasi nung tatay ko nung time na yan, week before, kasi that was September, pina-DNA ko yung anak ko. Dun lumabas yung result that was positive na anak ko talaga. And then, my father was so happy na parang grateful siya na at last for the last 8 years na ano niya, na-recognize niya na apo ko talaga yung anak nung pangalay na lalaki ko. Then, talagang smooth lahat. And then, September, October, first week, yan, maganda yung usapan namin. Every day, tumatawag ako sa kanya. Every morning, pagkatapos ng trabaho ko, tumatawag ako sa kanya. Kinukumusta ko siya. Then, lagi niya sinasabi niya, tumatanda na si Papa, ganyan. Yung lagi niyang may hinabilin siya na pag nawala ako, ikaw na yung leader of the band. Ikaw na yung panganay na lalaki. Dapat gawin mo na maging close yung family. Ganyan. Maging intact yung family. Ganun. Dami niyang mga signs na iniwan. Then, October 4, yun yung last message na kinausap ko siya. Nasa farm sila ni mama ko nung time na yun. Then nag-selfie sila, dalawa. Then the picture was na yung pag-selfie nila, hindi siya nakasmile. Like, medyo sad na. Hindi ko naman inisip yung time na yun. Then the day nung October 5, that was 12 in the afternoon na papunta ako dun sa event ng anak ko kasi may sports festival sa school. Out of nowhere, nag-message yung kapatid ko, yung panganay namin na babae. Sabi niya, nasaan ka? Sabi ko, nandito. Nasa Philippines sila noon, di ba? Ikaw nasa Japan ka na, di ba? Opo. Ang parents ko nung time na yun, nasa Philippines sila. Tapos yung mga kapatid ko dito kami sa Japan. Then, nagulat ako kasi nung time na yun. Kasi nagpaalam, October... PPJ. May sinali ka sa call? Wala po. May pumasok sa call? Wala. Sino yung pumasok sa call? Hindi ko po alam. Wala ko narinig. Meron. Angelica ang pangalan. Wala po, PPJ. Meron, Creepy. nagsalita nga eh. Creepy. Wala po. Meron. Ito nga, nakatingin ako sa profile, oh. Huh? Oo. Hindi ko pa pansin. Naka-handled ako eh. Wala kang kilalang Angelica ang pangalan? Wala po. Opo. Ito. Wala po naka-ano. Sa Guys, narinig nyo, di ba? Ito, nakita ko na. Nakatingin ako ngayon, oh. Oo. Then, wala po. totoong tao naman, pero
Hindi, Ang creepy. hindi, totoong tao naman eh, no? Bakit ano? Tingnan mo, may group chat. Bakit group chat? Hindi ko nga po alam eh. Hindi, nasama siya, ayan, no? Ito may picture siya, oh. Ala, paano nangyari yun? Hindi, naka-handle nga po ako. The whole call. Alangan naman ako. Hindi ko nga din po alam. Sabi niya, di? Narinig mo, hindi? Hindi nga din ko narinig eh. Teka lang, narinig nyo guys? Ano comment na? Guys, narinig nyo, di ba? Ito nga, may group chat. I-loudspeaker mo. PJ, Na, loudspeaker. Hindi tumulto. Ayan, may loudspeaker mo. May nakikita kang group na kasama tayong dalawa. paano nangyari yun? Nakikita mo. Nakikita ko. Ala, Ikaw, ano nangyari yun, PJ? Angelica, tsaka ako. Nakikita mo. Oo, PJ, paano nangyari yun? Hindi ko naman, Hindi mo kilala. hindi ko rin kilala. Paano yun nangyari? Hindi ko alam, hindi ko rin kilala. Yun eh. Paano yun yung tenga ko yung pumindot dun? Baka. Oh, tabi ni Potrax meron. Oh, di ba? Hindi ko to guni-guni ah. Ayaw ko na isipin yung PPJ. Anyways, sige. So, nung time na yon, nung October 5, hindi, October 4, humingi pa kasi nung pera, yung papa ko nung time na nagpadala kasi ako nung time na yun sa kanya. Then, nagpaalam siya sa akin na magbabanding daw sila ng mga retiree, yung mga kasama niya, mga brand niya na police dati, retiree. Then, sabi ko sa kanya na huwag ka nang sumama kasi nakainom kayo. Police dati mo, pa tama, police on the service. Ngayon? Opo, retired po siya and then nagpaalam siya sa akin na mag-iinuman sila, medyo malayo yung biyahe. Sabi ko sa kanya, okay lang naman, mag-inom kayo, doon na lang kayo matulog. Huwag na kayo umuwi kasi masyadong delikado pag nakainom na. Then, pag nung Saturday, hindi na siya nag-reply nung time na yun. Tapos, nagmula nung Saturday, nag-message siya sa akin morning, paalis na siya, papunta na siyang bundok doon sa area, sa lupa niya, yung, which is yung ancestral na lupa nila. That was 5 a.m. in the morning nung pag-alis niya. Tapos, napaisip ako, akala ko ba natuloy siya na pumunta sila nung mga kasama niya. Then, yun pala hindi sila natuloy nung time na yun. Then, hindi na ako nakapag-reply kasi bumalik na ako pagtulog nun. Then, umalis ako, papunta doon sa anak ko. Ang next na nalaman ko is 12 nung pagdating ko doon sa event. Nag-message yung panganay namin na nasaan ka, nasa safe place ka ba, ganun. Sabi ko, bakit? And para sa akin, PPJ, pinaka-rare na, na time yun. Parang weird masyado sa akin ng time yun. Kasi yung mga kapatid ko galit sa akin eh. And then, nag-message yung panganay na, nasaan ka ba? Sabi ko, dito, sa anak ko. May event yung anak ko. Tapos sabi ng ate ko, wala ka ba ng balitaan na ano? Wala. Huwag kang, basta okay ka, di ba? Sabi ng ate ko. Sabi ko, oo, okay naman ako. Bakit? Wala si Papa. Huh? Sabi ko, hindi. Hindi nga, joke yan. Sabi ko, huwag kayong magbiro pag ganyan. Sabi ko, kasi kung may galit kayo sa akin, huwag kayong magbiro ng ganyan. Then yun, sabi ng ate ko, oo nga. Sabi niya, asan ka ba? Pwede ka ba makauwi? Agad-agad. Anyari? Sabi ko, binaril si Papa. Nino? Ano po? Yung lupa kasi namin, 12 hectares siya.
ancestral domain. And then, yung father ko siya yung head ng family nila na nag-handle doon sa lupa. And then, may nakalaban siya na ano kasi sila parang tribo. Mag-ama sila, dalawa, yung suspect. And then, laging nakakwento nung papa ko, nung umuwi ako ng Pilipinas, nung time na yun, pumunta kami dun sa area na yun. Na-confront ko din yung dalawang suspect na yun. Tapos laging sinasabi nung ako, yung dalawang yan lagi yung nanggugulo dito kasi wala silang mga papeles about na nagpapatunay dun sa lupa. Then, yung father ko kasi, syempre, sa serbisyo, yung may paninindigan siya na, amin yung lupa na to. Ba't nyo agawin? Ganun. Then, nilaban niya. Then, nung araw na yon na-ambush siya nung time na yun kasi nagmamarking siya nung time na yun sa mga area na yung sa area niya talaga. Inambush siya nung mag-ama. Although may dala siyang Service. baril. Oo po, may service firearm siya. Kaso nga lang nagbalik loob kasi siya kaya sa Panginoon na ang sa kanya, yung dala niya lang, may dala siya sa Naputol. PJ. Go ahead. May minpulto talaga tayo. Nung time kasi na yon, may dala talaga siya sa parang sidearm niya na may dala siya yung sa bag niya. Kaso nga lang hindi niya ginamit. Ang sa kanya is gusto niya confrontation lang. So pinuntahan niya talaga? I mean, nagmamarking siya yung time na yun sa area niya, PPJ. Then yung dalawang mag-ama pumunta. Kinonfront siya, kinausap siya. And then, may video kasi nun eh. Okay. Once ko lang napanood yung video kasi hindi ko kayang panoorin talaga sa pabalik-balik. May video ng Nakausap alin? sila. The time that was the incident na nangyari po. Sino nag-video? Tawag dito, parang... So may mga witness? Meron po, may ano po, yung nag-video po is alalay po nila mama at nila papa sa bahay. Student nila, pinapaaral nila. Siya yung nakapag-video nung time na yun kasi sinabi ni papa sa kanya yung sa video na, i-video mo. Kasi importante kasi na event yun na siyempre nagkausap sila nung kaaway niya. Video mo. And then sa video, yung kausap ni Papa is the father ng suspect. And then yung anak, nasa tabi lang pala nung saging, parang may saging sa gilid na doon pala nagtago. Okay. Then siya yung bumaril kay Papa nung time na yun. Then si Papa kasi yung dala niya is may baril siya and then meron din siyang isang parang stick lang na parang ayaw niyang manakit nung time na yun eh. Kasi alam niya, ayaw niyang bumaril ng tao, ayaw niyang pumatay ng tao eh. Mas sa kanya, pantakot lang yun eh. Retired na siya eh. Matanda na siya nung time na yun eh. Gusto niya enjoy yung retirement niya kasi for how many years na nagtrabaho siya dito sa Japan para itagoy yung pamilya natin. Parang gusto niya lang gusto niya mag-relax sa buhay niya. Yun. Yung time na yun, binaril siya. 2 at 3 bala yung tumama sa katawan niya. Time na yun. Then, nung tumawag yung kapatid ko, ang unang inisip ko, yung parents ko,
Kasi inakala ko kasi always 'pag pumupunta yung tatay ko dun sa bundok, kasama niya yung mama ko. Luckily, si mama nung time na yun, hindi siya nakasama kasi hindi siya pinasama ni papa. Sabi niya, "Dito ka lang kasi mauuwi naman kami agad, eh." Yun, parang na-shock ako nung time na yun. Sabi ko, "Hindi nga, seryoso." Sabi ko sa ate ko, "Seryoso?" Yun, parang blanko lahat. Nawala lahat ng problema nung the whole 8 years. Parang nag-regret ako. Sabi ko, bakit na ganun kabilis? 1 year pa nga lang kami nagka-reconcile, ganun ako bilis. Parang, yun na ba yung time na nung umuwi ako na nag-reconcile kami? Yun na ba yung last chance? Yun na ba yung parang goodbye? O parang ganun ba? Yun, parang biglaan lang lahat. Then, yun, nung nawala si papa, hindi ko po masasabi, PPJ, kung it was a good thing kasi nagka-reconcile lahat-lahat ng pamilya. Nagkapatawaran kami, lahat magkakapatid. Nagka-unite kami. Pero wala na yung leader. Wala na yung leader of the band. Wala na yung leader namin. It's so painful kasi sa pamilya namin kasi siya yung nag-unite sa amin lahat, eh. Kaya sabi, mag-ayos kayo. Then sabi nung pangalawang kapatid niya, yung tito namin, sabi niya, "Wala si papa mo. Paano yan? Ikaw yung panganay sa lahat sa pamilya natin. Ikaw na yung magli-lead ng family niyo." Sabi ko, hindi pa ako ready. Doon ko na-realize, PPJ, na yung sinasabi mo na yung sa mama mo, ikaw yung sa mama mo. Ang hirap pala. Ang hirap pala yung maging leader ka sa pamilya na hindi ka pa ready. Hindi mo pa naayos yung buhay mo. Tapos ikaw na yung magli-lead sa lahat. Ang hirap po pala. Doon ko na-realize na ready lang pala ako ng papa ko nung time na yun. Tapos bigla lang siya nawala. Ang hirap nung nawalan ka ng parang tao na magbibigay ng advice sa inyo. Siya yung laging neutral sa lahat ng problema sa pamilya. Then biglang nawala. Pasensya na po, PPJ. It's okay. Kasi magto 2 years na po kasi kaya Ano nangyari sa Sinangako ko mga kay suspect? Were they caught? no, PPJ, kasi alam mo naman sa atin nung time, kasi sa Pilipinas po kasi nakausap ko din yung mayor doon sa lugar na yun. Protector din, eh. Wala din kaming magawa, eh. So walang naparusahan? Wala. Until now, may warrant, may isang pang kaso, pero wala. Enlarged pa rin po sila. At large. In large, lumaking body part yun. At large pala. May Sorry. pinapatawa lang kita. yung grammar. Yung grammar. Okay. At large pa rin po. Opo. Ganun po. Pero pinapasa Diyos na lang namin. May karma lang din po sa mga ganung tao. Yun lang. Yung sa akin, yung tinawag ko sa PPJ is like, gusto ko lang maglabas ng kasi siya kasi yung taong in times na
mahirap naman po kasi mag-share sa nanay mo. Iba kasi yung advice ng isang tatay, isang lalaki. Pagdating sa pamilya, pagdating sa pag-handle ng pamilya, iba, ibang-iba. Hirap lang. Nakaka-miss lang. Kulang yung time. Dami kong gustong sabihin sa kanya. Hindi ko nasabi nung dating buhay pa siya. Ano yung mga hindi mo nasabi sa kanya? Gusto ko mag-thank you. Sabihin mo ngayon. Not for anything else, but I think it would really help para gumaan yung nararamdaman mo. If you want to verbalize some emotion, let's do it now. Pwede naman. What do you want to tell your father kung marinig niya to? Sabi ko lang kay Papa is, Happy Father's Day. Thank you for the years na binigay mo, good memories. Lahat ng magandang tawag dito. Pinalaki mo kami ng tama. Disiplinado. Salamat sa pagtuloy ng pamilya. You never gave us sa amin magkakapatid. You sacrifice your police service para lang matustusan yung pag-aaral namin. Alam namin na mahal mo yung serbisyo mo. For 21 years, serving the Filipino people. So, mas binilap mo yung pamilya mo. Thank you. Pero yung kapalit, buhay mo naman. We love you so much, Father. Still seek for the justice na hiling namin. Pero, huwag mag-alala. Dito lang kami. Dito naman kami magkakapatid. Alaga namin si Mama. Alam namin masaya ka na. We miss you. Thank you. And I'm sorry sa lahat ng naging kasalanan ko sa inyo ni Mama. Thank you for trusting me again. Ito. Magdadalawang taon na kasi na lagi mo yung napapanaginipan mo siya na nakangiti lang siya. Minsan nakaka-insulto na nakakatawa na. Ba't ka tumatawa? Wala. Ganun talaga yung buhay. Sabi mo nga, di ba, sa mga nagiging caller mo, you need to be used to, tawag parang mas sanay ka na na wala na yung mahal mo. Pero hindi pala ganun kadali. Thank you, PPJ, for na binigyan mo ng chance na makapag-share sa mga tao, sa mga caller mo. Mm-hmm. Well, I don't think you need any advice from me. Oo, PPJ. Alam mo, dati pa ako gustong tumawag kaso nga lang, parang sarili ko kaya ko naman. Lalaki ako. Sabi mo, idol nga kita kasi nag-gym eh. Kaya motivate din ako mag-gym eh. Kasi PPJ nag-gym, kaya niya nga eh. Kahit hectic yung set schedule niya.
Pero sa isang tao din pala, sa isang lalaki, kahit gaano ka pa katigas, gaano ka kalakas, pagdating sa pamilya talagang lalambot at lalambot ka talaga. Lalabas at lalabas yung kahinaan mo. Sorry PPJ, pinabigat ko yung araw na 'to. It's okay. Okay lang. Oo, naawa lang kasi ako sa mother ko. Ang happy-happy nila sobra, saya-saya. Hindi man lang na-enjoy ng father ko yung retirement niya. Pasensya na. Nag-i-emotional. So it's okay. Hindi mo kailangan mag-sorry. Well, thank you so much sa program mo, PPJ. Sobra-sobra. Ang dami mo natutulungan. As in, Hindi ko alam kung ano natulong ko sa'yo maliban sa makinig. I think if it means something to you guys na meron kayong isang taong pwedeng makakwentuhan at makikinig sa inyo, si PPJ na yun. Totally. I appreciate that you Simula pa nung I appreciate that you guys 2011. appreciate me. That's okay. Since 2011, 2012, nakikinig na ako sa PPJ. Dito pa ako. Dito na ako sa Japan nun eh. I have something to tell you. I want you to listen carefully. I want you to keep quiet. I'm going to tell you some things. Opo. Gusto ko maalala mo to palagi. Opo. You know, I always say this, na time is finite. Nauubos ang panahon. No? And sometimes, yung time being finite, yung pagiging limitado ng panahon o ng time, no, that we have, sometimes it happens gradual, unti-unti. In your case, it happens abruptly. No? But either way, we will all get to the point that we become memory or somebody else becomes memory. Doon lang yan eh. Wala namang mag-iiba doon eh. It's either we become a memory to them or that person becomes a memory to us. Because no one is going to escape this world. No one is going to escape this earth alive. No one. No one is escaping this life alive. The only way to get out of this world is through death. Sometimes it happens natural causes, sometimes it happens unfortunately. Huwag naman sana na mangyari pa sa iba, gaya ng paraan na nangyari sa tatay mo. So with that in mind, pag alam natin na, you know, our time that we spend with someone we love is going to end very soon, or there's a possibility that, you know, it's not going to last forever, not a possibility but it's the reality, we give more meaning to life. Yun ang katotohanan. We give more meaning to life. We give more meaning to how we live our life. We give more meaning or profound meaning dun sa relationship na meron tayo sa mga tao na kapaligid sa atin. No? And kanina, sabi mo, kakabati-bati nyo lang ng papa mo, 1 taon pa lang. Diba? But when you look back, pagbabalikan mo yun yung 1 taon na yun, di ba, it's more meaningful to look back to that 1 year. True. Di ba? Because you tend to look at all the details and give profound meanings to it. At some point, di ba? At some point, para bang niroromanticize natin yung death, no? But no, it's appreciating it. True.
You know, yung reconciliation niyo ng tatay mo happened ng pinakamagandang timing. Totoo po, PPJ. Diba? Had it been, wag naman sana, but had it been nangyari ito nang hindi kayo okay, mas malaking pag-isisi meron ka ngayon. Ang daming nangyari nung time. But right now, we know that you miss your dad. Diba? There's this injustice sa pagkawala niya. Pero alam mo na nawala siya sa mundong ito nang alam niyang mahal mo siya. And I think for now, that should be more than enough for you to go on in life. Knowing that he knew that you look up to him as the leader of the band, as you call him. Yung sinasabi mo kanina, no, I'll say it to you, no, when we lose someone through death, we will never we will never move on from it. We will just We'll get used to it. the pain of living, not having that person anymore. True. Alam mo, True. death is its own closure. Ulitin ka mga kaibigan na. Death is its own closure. There's this feeling of closure when it comes to death. Na wala yan sa pakikipag-break, sa paglalayas, sa pagkat ng communication. There's this feeling of closure when it comes to death. That you don't have any other recourse or choice but to just accept and embrace the reality. You're lucky you have lessons to learn from your father. So keep it close to your heart. Okay? Thank you, PPJ. Anyways, Jaya, maraming salamat for sharing with us your most profound pain. I appreciate that. Thank you. Thank you so much, PPJ. Ingat ka palagi dyan, I'm sir. always your number one fan. Thank you po. Thank you Ingat very po much, sir. always. God bless. Bye-bye Thank you po. po. Bye-bye po.